Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay ang Filipino Chill Recap, at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang science fiction film na pinamagatang Battleship. Maghanda na para sa mga spoilers na darating. Sa kagustuhan ng sangkatauhan na makahanap ng alien life sa labas ng Earth, nadiskubre nila ang isang planeta na halos kahawig ng Earth sa isang kalapit na solar system. Kaya nitong suportahan ang buhay. Sa Hawaii, nagtayo sila ng mga observation at communication labs, kung saan may isang higanteng satellite na umiikot sa Earth tuwing 24 na oras. Ang satellite na ito ang nagpapalakas sa signal ng station at nagpapadala nito papunta sa malayong planeta. Pinapanood ng buong mundo ang unang hakbang ng tao sa pag-abot sa kalawakan, habang nagpapadala ang satellite ng signal patungo sa hindi kilalang lugar. Si Alex Hopper ay isang US Navy weapons officer. Ang kasintahan niyang si Samantha ay nangungulit na kausapin niya ang ama nito tungkol sa kanilang relasyon. Simple lang dapat ito, pero ang ama ni Samantha, si Terrence, ay isang admiral sa US Navy, at siya rin ang nagturo ng ninjutsu kay Batman. Dagdag pa rito, huli siyang dumating sa opening ceremony ng naval exercise at nagpakita ng kawalan ng disiplina. Hindi naging maganda ang unang impresyon ni Alex sa admiral. Dahil dito, nagalit ang admiral at nagbantang tatanggalin si Alex sa pwesto. Samantala, may bagong kliyente si Samantha na si Mick. Dating colonel ito sa US military ngunit nawala ang parehong paa sa isang labanan. Lubos na nalulungkot si Mick dahil hindi na siya makapagsilbi bilang sundalo, pero sinusubukan ni Samantha na baguhin ang pananaw niya. Inimbitahan niya si Mick na mag-hiking sa isla kung saan matatagpuan ang observatory, para ipaalala sa kanya na hindi siya nabawasan ng halaga bilang tao. Habang nangyayari ito, isang napakalaking asteroid ang papalapit sa Earth. Nahati ito sa 5 piraso pagdaan sa Jupiter. Napansin ng Department of Extraterrestrial Contact na tila may porma sayon ang mga asteroid, na nagpapahiwatig ng intelihensya. Agad nilang inalerto ang observatory sa Hawaii, at sinabi sa mga siyentipiko doon na paparating ang mga bagay na ito sa kanilang direksyon. Isa sa mga spaceship ay bumangga sa satellite at nalihis ng landas, habang ang iba ay diretso sa karagatan ng Pasipiko. Napansin ni Samantha ang 4 na bagay sa kalangitan na bumagsak sa karagatan, na lumikha ng napakalalaking alon. Ang isang spaceship naman ay tumungo sa Hong Kong, kung saan ito bumagsak sa isang lugar na maraming tao. Nagpanik ang mga tao habang natutamba ang mga gusali. Matapos ang malaking pinsala sa populasyon, nakuha ng mga Tsino ang sample ng materyales mula sa spaceship. Natuklasan nilang wala ang mga materyales na ito sa periodic table. Sa anyo ng spaceship, inakala nilang isa itong communication device na nag-crash land sa Hong Kong. Samantala, nakatanggap ng babala ang admiral mula sa Pearl Harbor tungkol sa mga banyagang bagay sa karagatan. Pero nang tignan nila ang radar, wala silang nakitang anumang presensya. Inutusan ng admiral ang 3 barkong pandigma, kabilang na sina Alex at ang kanyang kapatid na si Stone, na umalis sa Porma Sayon at lapitan ang pinaghihinalaang lokasyon ng alien objects. Nagpadala sila ng isang team para imbestigahan ang mga alien object, at nagdesisyon ang bida na sumakay sa alien ship matapos mabaigo sa anumang makabuluhang pakikipag-ugnayan. Hinawakan niya ang panlabas na pader ng makina, pero tinamaan siya ng isang malakas na kuryente na nagpatilapon sa kanya sa tubig. Agad namang tumulong ang team upang sagipin ang kaibigan, ngunit napansin nilang may malalaking laser beam na tumama sa kalangitan, na lumikha ng tila shield sa buong lugar. Nakita ito ng admiral at sinubukang kontakan ang mga team sa loob, ngunit napag-alaman nilang na-jam ang kanilang communication devices. May isang fighter jet na nagtangkang dumaan sa force field, pero sumabog ito ng dumikit sa shield, dahilan upang maharangan ang buong hukbong dagat sa labas ng radius. Samantala, naglabasan mula sa ilalim ng tubig ang mga higanteng warship habang nagulat at hindi makapaniwala ang hukbong dagat. Si Stone Hopper, na namumuno sa barkong Samson, ay nagdesisyong magbigay ng babala sa mga alien gamit ang busina, ngunit gumanti ang mga alien sa pamamagitan ng isang napakalakas na sonic shockwave na bumasag sa mga salamin at nagpabigla sa lahat. Nagbigay ng signal si Stone upang magpakawala ng warning missile ang barkong John Paul Jones patungo sa isa sa mga alien ship, ngunit hindi ito tumama. Dahil dito, gumanti ang mga alien sa pamamagitan ng kanilang mga putok. Sinubukan ng barko na sirain ang paparating na mga missile, pero isa ang nakalusot at sumabog sa deck, dahilan ng pagkamatay ng kapitan. Habang inaatake ang kanilang mga barko, nagdesisyon si Alex na magpaputok ng bala laban sa mga alien,
ngunit walang epekto ang kanilang mga atake sa kalaban. Si Stone naman ay nagutos sa Samson na magpaputok, ngunit hindi makalak ang kanilang missile systems matapos ang sonic shockwave, kaya't hindi rin naging epektibo ang kanilang mga guided shots. Gumanti ang mga alien sa pamamagitan ng pagpapaputok ng maraming granada patungo sa barko. Sinubukan ng Samson na salagin ito, pero may isang nakalusot at nag-disable sa kanilang anti-missile systems. Nagpatuloy ang pag-atake ng mga alien, at maraming tama ang natamo ng barko. Sa huli, nagkaroon ng napakalaking pagsabog na ikinasawi ng lahat ng sakay, kabilang na si Stone, habang helpless na pinapanood ito ni Alex. Nagpumilit si Alex na bumalik sa John Paul Jones. Ngunit pagdating niya, natuklasan niyang lahat ng senior officers ay patay na, kaya siya ang natirang in charge. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa kamay ng mga alien, iniutos niya ang pag-engage at pag-atake. Sinubukan ng Japanese warship na Myoko, na pinamumunuan ni Captain Nagata, na suportahan si Alex sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kalaban. Ngunit gumanti ang mga alien sa pamamagitan ng maraming granada, na nagdulot ng malaking pagsabog at nag-disable sa barko ng Myoko. Sa kabila ng mga imposibleng pagkakataon, iniutos ni Alex sa kanilang barko na lumapit sa mga alien at magplano na salpukan sila upang maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinabi ng crew sa kanilang kapitan na tiyak na kamatayan ang kanilang gagawin at dapat nilang iligtas ang mga tao sa Myoko na mabilis nang lumulubog. Matapos patuloy na paalalahanan ni Walter si Alex tungkol sa mga may sakit na marinero, nagising si Alex mula sa kanyang paghihiganti at iniutos na iligtas si Captain Nagata at ang mga nalunod na marinero. Sa hindi inaasahan, tumigil ang mga alien sa pagpapaputok nang makita nilang umatras ang battleship patungo sa kabilang direksyon. Ngunit nagsimulang magtipon ng isang malaking estruktura sa dagat at nagpalabas ng maraming shredding machines, at pinaputok ito patungo sa harbor habang ang isa pang barko ay umaalis mula sa lugar. Dalawa sa shredders ang patungo sa military base at nagsimulang maghasik ng lagim sa mga sandata doon, sirain ang lahat ng kanilang daraanan. Ang isa pang makina ay dumating sa population center at winasak ang buong highway system sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga tulay. Dumating si Alex sa Myoko at sinubukang iligtas ang maraming tao hanggat maaari, ngunit nagulat siya sa kaguluhan ng sitwasyon habang si Nagata ay sumisigaw sa kanya ng galit dahil sa pabiglang pag-atake. Samantala, napansin ni Samantha ang alien vessel na papalapit sa isla at lumapag sa loob ng observatory, na may planong agawin ang lugar. Napansin ng mga pulis ang dalawa at binigyan sila ng babala na lumikas na mula sa isla, dahil sila ay nasa gilid ng labanan. Imbes na umatras, nagdesisyon si Mick na lumapit sa mga alien at alamin kung ano talaga ang nangyayari, sa kabila ng pagprotesta ni Samantha. Sa kabilang banda, ang crew ng John Paul Jones ay nakahuli ng alien na nalunod sa dagat. Inalis nila ang helmet ng nilalang at nagulat silang makita ang isang humanoid na kamukhang kamukha ng mga tao sa Earth. Bigla, tumalon ang alien at inagaw si Alex, lumikha ng telepathic na koneksyon sa kanya na nagpakita ng kasaysayan ng sibilisasyon ng alien na umaatake sa ibang mga planeta. Nagkaroon ng pagsabog sa mga panlabas na pader na nagpatumble sa lahat ng tao sa sahig, at dumating ang maraming ibang mga alien upang iligtas ang kanilang kasama habang ang mga tao ay naguguluhan. Napansin agad nila na may isa pang alien na nanatili upang sabutahehin ang kanilang mga weapon systems, kaya't agad na tumakbo si Alex papunta sa barko upang alisin ang banta kasama ang kanyang mga kasamahan. Napansin ni Walter ang alien na binabasag ang pinto at pumapasok sa kwarto. Nagsimula ang nilalang na i-scan ang mga weapon systems, at sinubukan siyang pigilan ni Walter, ngunit tinapon siya nito gaya ng isang basahan. Dumating si Alex at sinubukang magpaputok sa alien, ngunit ang armor ng nilalang ay hindi tumagos sa kanilang mga armas, kaya't mabilis na natalo ang kanilang grupo habang isa-isa silang tinatamaan at pinapaluhod. Naisip ni Alex ang isang plano at sinabi kay Cora na tumakbo patungo sa weapon controls, habang siya naman ay hihilahin ang alien upang habulin siya palabas. Patuloy na inaatake ng nilalang si Alex, at nang malapit na itong tapusin ang buhay ng bida, nagmaneuver si Cora at inilabas ang kanan mula sa likod ng alien at pinaputok ito, na naging sanhi ng pagkabasag ng katawan ng nilalang. Samantala, nakarating sina Mick at Samantha sa mas malapit na bahagi ng observatory at natuklasan nilang nawasak na ang mga pulis na kanilang nakita kanina. Sinubukan nilang maghanap ng mga nakaligtas, ngunit napansin nilang malapit na ang mga alien, kaya't mabilis silang tumakbo upang maghanap ng matatagwan. Halos madetect sila ng mga kalaban ngunit nakaiwas sa pagkakatuklas.
Nang umalis ang mga kalaban, sinubukan ni Samantha na tumawag sa radyo para humingi ng tulong, ngunit napagtanto nilang nakajam ang kanilang signal. Isang siyentipiko mula sa observatory ang tumakbo patungo sa kanila at sinabi na nasakop na ang pasilidad. Ayon sa siyentipiko, sinusubukan ng mga alien na gamitin ang human satellite system upang maibalik ang komunikasyon sa kanilang home planet, dahil nasira ang kanilang mga communication vessels. Kung magtatagumpay ang mga alien na makipag-ugnayan, maaaring magdulot ito ng pagkalipol ng sangkatauhan. Kasabay nito, isa sa mga crew ng John Paul Jones na kamukha ni Matt Damon, natuklasan na ang mga helmet ng mga alien ay sadyang ginawa upang magpababa ng liwanag ng araw. Sinabi niya kay Alex na malamang ay katulad ng mga nilalang na tulad ng mga butiki na hindi magaling tumingin sa matinding liwanag, ngunit hindi nakita ni Alex kung paano makakatulong ito sa kanilang panalo sa digmaan. Sinubukan ng crew ng battleship na mag-isip kung paano nila pwedeng talunin ang mga alien, ngunit nasisira ang kanilang mga radar, kaya't nagiging bulag sila maliban na lang kung may direktang visual contact. Iminungkahi ni Captain Nagata na gamitin nila ang mga weather buoys sa dagat bilang detectors, sa pamamagitan ng pagsukat ng abnormally high water displacements na magbibigay ng lokasyon ng alien ship. Impressed si Alex sa mga pamamaraan ni Captain Nagata, at sinabi niyang kunin na ng kapitan ang pamumuno sa barko dahil malinaw na alam nito ang ginagawa. Samantala, ipinaliwanag ng siyentipiko sa grupo na ang mga alien ay naghihintay na mag-align ang satellite sa isla upang magpadala ng signal pabalik sa kanilang planeta. Iminungkahi ni Samantha na kontaken nila ang kanyang fiancé, dahil maaari nitong gamitin ang battleship upang sirain ang buong pasilidad. Pinaniwalaan ng siyentipiko na posibleng magawa ito sa kabila ng signal jam, dahil mayroong device sa observatory na makakapag-bypass ng EMP ng pansamantala. Naglakad ang siyentipiko papasok sa kanyang laboratory at nakuha ang communications device, ngunit natuklasan siya ng isa sa mga alien na tumingin sa kanya nang may pagka-curious. Nakakagulat, hindi siya inatake ng nilalang, kundi pinayagan pa siyang umalis. Tumakbo ang siyentipiko pabalik kay Samantha at nagtagumpay silang makipag-ugnayan sa John Paul Jones. Sinabi ni Samantha kay Alex na kailangan nilang sirain ang observatory bago pa makapagpadala ng signal ang mga alien, at mayroon lamang silang 4 na oras bago mag-align ang satellite sa isla. Inutusan ni Alex ang kanyang fiancé na lumikas agad sa pasilidad, ngunit naputol ang kanilang signal bago pa niya matapos ang kanyang sinabi. Nagsimulang makita ng crew ang mga abnormal na water displacement sa mga buoys, at iniutos ni Alex kay Corey na agad tumakbo sa mga armas. Pinredict nila ang galaw ng alien at nag-launch ng 2 missiles patungo sa kalaban, ngunit parehong na-miss ang target at inilahad din ang kanilang lokasyon. Dahil dito, mabilis na nagsimulang lumapit ang alien sa battleship, at muli nilang pinaputok ang missiles, ngunit muli na namang hindi tinamaan ang target. Biglang lumitaw ang isang bagong kalaban na malapit na at nagsimulang sumugod patungo sa crew. Ang 2 alien ay nagpalabas ng maraming grenades patungo sa mga tao, at muntik nang magkasira-sira ang barko habang ang mga bomba ay sumabog sa ibabaw nito. Patuloy na nilalapit ng mga alien ang battleship, kaya't tinitiyak ni Captain Nagata na matarget ang 2 at magpaputok ng missiles. Sa pagkakataong ito, tama ang target at nagkaroon ng malalaking pagsabog na nagpatumba sa 2 alien papuntang dagat. Ngunit, hindi pa natapos ang kanilang kasiyahan nang lumitaw ang isang pangatlong kalaban sa mapa, ngunit ang alien na ito ay kumikilos ng magulo, kaya't naging imposible itong matamaan gamit ang missiles. Naisip ni Alex ang isang matapang na plano at dinala ang battleship patungo sa mga isla, ngunit nilagay nila ang lahat sa panganib dahil ang mga bato ay maaaring magdulot ng pagkakasira sa kanilang barko. Nag-set up sila ni Nagata ng sniper rifles habang naghihintay sa pagdating ng kalaban sa harap ng papalubog na araw. Ang giant spaceship ay dumating na at nakaharap sa John Paul Jones, at nagsimula ng maghanda upang magpaputok ng kanilang mga armas. Pumutok ang 2 baril nila sa windshield ng kalaban at nabasag ang salamin, kaya't pumasok ang liwanag ng araw at nabulag ang mga alien. Pinaputok ng battleship ang lahat ng mayroon sila patungo sa kalaban, na nagdulot ng isang malaki at matinding pagsabog na tuluyang sumire sa barko habang ito ay lumubog sa dagat. Nagsimula magdiwang ang crew sa kanilang tagumpay, ngunit mabilis na napansin ni Alex ang paparating na mga shredders na dumarating patungo sa kanila. Inutusan niya ang lahat na tumakbo, ngunit huli na dahil tuluyang winasak ng mga makina ang battleship, at karamihan ng crew ay nahulog sa tubig. Tumakbo sila ni Nagata habang ang battleship ay lumulubog sa dagat. Tumalon sila mula sa platform sa huling segundo bago ganap na masira ang barko.
Karamihan sa mga crew ay nakaligtas sa atake, ngunit sila ay nadarama ng kawalan ng pag-asa dahil wala silang ibang paraan upang pigilan ang mga kalaban sa pagpapadala ng signal. Hindi sang-ayon si Alex, at naniniwala siya na mayroon pa silang pagkakataon dahil maaari nilang gamitin ang decommissioned battleship na USS Missouri na ginagamit bilang museo. Dumating sila sa malaking barko, ngunit nagtaka si Walter kung paano nila mapapagana ang mga makina, at dagdag pa, ang lahat ng nasa loob nito ay analog, kaya't wala silang karanasan sa paggamit nito. Ngunit nakita nila ang mga retiradong Navy veterans na papalapit sa kanila, at masaya silang nag-alok ng kanilang tulong upang iligtas ang sangkatauhan mula sa ganap na pagkawasak. Gumawa sila ng ilang adjustments at mabilis nilang naipasok ang battleship sa dagat, patungo sa gitna ng force field, na may plano na sirain ito ng tuluyan. Dumating sila sa malaking makina, ngunit nagulat sila nang makita nilang kaya nitong gumalaw. Ang object ay nag-transform papuntang isa pang spaceship na may maraming armas at missile launchers, at naghahanda na para mag-atake anumang oras. Sinabi ni Alex kay Cora na itutok ang mga armas sa gilid ng barko habang sila ay mabilis na lumalapit sa mga alien. Inutusan niya ang Missouri na mabilis na umikot sa gilid habang ang kalaban ay naghahanda na magpaputok. Itinutok ng mga alien ang kanilang armas sa crew at tinutok ang kanilang lokasyon, at nagsimulang magpaputok ng barrage ng granada. Biglang sumigaw si Alex na itapon ang mga anchor, at ang mabigat na bigat ay tumama sa dagat. Tumigil ang barko at dahan-daang dumaan ang katawan nito patungo sa mga alien at nakaiwas sa mga granadang pinaputok nila. Pinatama ng battleship ang mga kalaban at nagsimulang magpaputok ng lahat ng mayroon sila, tumama sa mga alien at some-iris sa mga malaking makina na lumilikha ng mga laser. Nabuwag ang buong shield sa paligid ng lugar, at iniutos ng Admiral na magsimulang umatake ang mga fighter jets patungo sa mga alien. Kasabay nito, nagsimulang magpaputok ang mga kalaban ng signal sa observatory habang ang satellite ay papalapit ng mag-align sa isla. Pinaputok ng battleship ang kanilang huling round patungo sa communications facility, habang ang mga alien sa dagat ay nagsusubok pigilan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapadala ng shredders patungo sa kanila. Ang atake ay tumama at some-iris sa buong pasilidad bago pa man mag-align ang satellite, at pinatay ang lahat ng alien sa mga pagsabog. Bago pa makarating ang shredders sa Missouri, mabilis silang nasira ng mga fighter jets mula sa Navy, na nagligtas sa lahat mula sa kamatayan. Nagsimula magdiwang ang mga tao nang mapagtanto nilang natalo na nila ang mga invader. Pagkatapos ng pangyayari, isang seremonya ang ginanap upang parangalan ang mga namatay, kabilang si Stone, ang kapatid ni Alex Hopper. Ipinagdiwang din nila ang mga magigiting na sundalo na nakipaglaban-laban sa mga puwersa ng invader, kabilang na si Mick, na tumulong sa Navy sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang intel. Pinakamahalaga, tinanggap ni Alex ang pagkilala mula sa Admiral, na nag-promote sa kanya upang mga siwa sa sariling barko sa hinaharap. Nagdiwang ang pangunahing karakter kasama si Samantha habang sila ay nagbahagi ng matagal na pinaghirapan nilang halik, ngunit pinaalalahanan siya ni Samantha tungkol sa usapan nila ng kanyang ama. Naglakad si Alex patungo sa lalaki ng may kaba at humingi ng pahintulot upang makipag-date sa kanyang anak, ngunit tinanggap siya ng Admiral ng may kasiyahan at sinabi na matagal na niyang alam ang tungkol dito. Tumingin siya kay Samantha ng may saya, at binigyan siya ng thumbs up ng babae, na parang binabati siya sa kanilang tagumpay. Ngunit sa malayo mula sa military base, isang pamilya ang nakatagpo ng isang kakaibang alien object sa kanilang bukirin. Nabigla sila nang makita nilang may alien sa loob nito, na nangangahulugang hindi pa tapos ang invasion. Kaya, ano sa tingin nyo tungkol sa pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ko, paki-like at mag-subscribe para sa marami pang ganitong content. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon.